The Demon Trio, ang tatlong pinakamapangyarihang babae ni Rimuru. Alam mo bang may tatlong babae sa Tensura na kahit ang mga Demon Lord at mga bansa ay nanginginig sa takot kapag narinig ang kanilang pangalan? Hindi sila ordinaryong demonyo. Bago pa man isinilang ang karamihan sa mga nilalang sa mundo, umiiral na sila bilang mga primordial demon. Sila ang kinatatakutan maging ng ibang mga demonyo, ngunit nang makilala nila si Rimuru Tempest, pinili nilang maglingkod sa kanya. Ang tatlong ito ay sina Testarossa, Carrera at Ultima na mas kilala bilang The Demon Trio. Panoorin mo hanggang dulo dahil malalaman natin ang kanilang pinagmulan kung paano sila naging tapat na tagasunod ni Rimuru. Ang bawat ebolusyon nila, ang kanilang pinakamalalakas na kakayahan at ang pinakamalalaking laban na nagpapatunay kung bakit sila kabilang sa pinakamakapangyarihang nilalang sa buong Tensura. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like, i-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang anime at Tensura content. Noong sinaunang panahon, bago pa magkaroon ng maraming hangkaharian, mayroon ng 7 primordial demon. Ang bawat isa ay kumakatawan sa isang kulay. Sina Testarossa ang primordial white, Carrera ang primordial yellow at Ultima ang primordial violet. Sa loob ng napakahabang panahon, sila ay nakipaglaban sa isa't isa sa Demon World. Wala halos makatalo sa kanila dahil sila ang nasa tuktok ng lahi ng mga demonyo. Number 3. Ultima. Si Ultima ang primordial violet. Sa unang tingin ay mukha siyang masayahin at parang bata. Ngunit isa siyang malupit at napakadelikadong demonyo. Mahilig siyang maglaro sa kanyang kalaban bago ito tuluyang patayin. Ang kanyang espesyalidad ay poison, curse at napakataas na kontrol sa magic. Nang ipatawag sila ni Diablo upang maglingkod kay Rimuru, agad niyang nakita ang tunay na potensyal ng kanilang bagong Panginoon. Tinanggap niya ang pangalan na Ultima mula kay Rimuru. Pagkatapos niyang matanggap ang kanyang pangalan, nag-evolve siya mula sa isang primordial demon patungo sa isang demon peer. Nang magising si Rimuru bilang isang true demon lord at tumanggap siya ng napakalaking enerhiya, muling nag-evolve si Ultima at naging isang true demon lord. Dahil dito, ang kanyang magicules, pisikal na lakas at mga ultimate abilities ay tumaas ng napakalaki. Bilang prosecutor ng Tempest, siya ang responsable sa lihim na operasyon at pag-aalis ng mga kaaway ng bansa. Isa sa kanyang pinakamalalakas na laban ay ang pakikipaglaban sa mga makapangyarihang kalaban ng Eastern Empire. Ipinakita niya ang napakataas na antas ng kanyang curse magic at combat ability na halos walang makalaban sa kanya ng matagal. Number 2. Carrera. Si Carrera ang primordial yellow. Kung may isang salita na maglalarawan sa kanya, ito ay destruction. Bago pa man makilala si Rimuru, kilala na siya bilang isang demonyong mahilig sa malawakang pagkawasak. Kahit kapwa primordial ay iniiwasang galitin siya dahil wala siyang pakialam kung gaano kalaki ang pinsalang maidudulot ng kanyang pag-atake. Tinanggap niya ang pangalan na Carrera mula kay Rimuru. Pagkatapos nito, nag-evolve siya bilang demon peer. Kalaunan, naging isa rin siyang true demon lord matapos ang awakening ni Rimuru. Ang kanyang pinakamapanganib na kakayahan ay ang napakalalakas na nuclear magic at gravity-based attacks. Kaya niyang burahin ang malalawak na lugar gamit lamang ang iisang spell. Dahil dito, siya ang isa sa pinakamalalakas na long-range fighter sa buong Tempest. Sa digmaan laban sa Eastern Empire, ipinakita niya ang kanyang tunay na kapangyarihan. Maraming makapangyarihang kalaban ang nabura sa kanyang walang awa at napakalalakas na pag-atake. Number 1. Testarossa. Si Testarossa ang primordial white at kinikilala bilang pinakamalakas sa Demon Trio. Bago pa man makilala si Rimuru, isa na siyang alamat sa Demon World. Kilala siya sa kanyang pambihirang talino, kakayahang magplano at halos perpektong paggamit ng magic.
kahit ang ibang primordial demon ay nagbibigay galang sa kanyang kakayahan. Tinanggap niya ang pangalang Testarossa mula kay Rimuru. Pagkatapos nito ay naging Demon Peer siya. Nang magising si Rimuru bilang isang true Demon Lord, nag-evolve si Testarossa at naging isang true Demon Lord. Hindi lamang siya malakas sa laban, isa rin siyang henyo sa politika at diplomasya. Siya ang ambassador ng Tempest sa Western nations at maraming bansa ang sumusunod sa kanyang mga salita dahil alam nilang maaari silang mabura anumang oras kung kalabanin nila siya. Sa laban sa Eastern Empire at sa iba pang makapangyarihang kalaban, ipinakita niya ang napakataas na antas ng kanyang intelligence, swordsmanship at magic. Marami ang naniniwalang siya ang pinakamalakas sa tatlong babae dahil sa balanse ng kanyang lakas, karanasan at diskarte. Ang tatlong Demon Lord ni Rimuru. Matapos ang lahat ng kanilang evolusyon, sina Testarossa, Carrera at Ultima ay naging bahagi ng 12 Guardian Lords ni Rimuru. Hindi na sila simpleng primordial demon. Isa na silang mga awakened true Demon Lord na kabilang sa pinakamalalakas na nilalang sa buong mundo ng Tensura. Kapag pinagsama-sama ang tatlo, kaya nilang pabagsakin ang isang malaking hukbo, wasakin ang isang kaharian, at labanan ang mga pinakamataas na uri ng kalaban nang hindi nahihirapan. Ang bawat isa sa kanila ay may kakaibang estilo ng pakikipaglaban, ngunit pare-pareho silang may iisang layunin: ang protektahan si Rimuru Tempest at ang bansang Tempest sa anumang halaga. Hanggang ngayon, nananatiling isa ang Demon Trio sa pinakakinatatakutan at pinakaginagalang na grupo sa buong serye ng That Time I Got Reincarnated as a Slime. Sa tingin mo, sino ang pinakamalakas sa kanilang tatlo? Si Testarossa, Carrera o Ultima? I-comment ang sagot mo at huwag ko pa ang magkalimutang mag-subscribe para sa susunod nating Tensura video.